Sa puntong ito, alamin naman natin ang sitwasyon sa Davao Oriental kung saan naglandfall ang bagyong Pablo. Makakapanayam natin si Senior Superintendent Romel Mitra, Officer in Charge ng Police Provincial Office ng Davao Oriental. Magandang umaga po, Superintendent Mitra. Magandang umaga po. Sir, kumusta po ang panahon dyan sa kinaroroonan ninyo dyan sa Davao Oriental? Sa Davao Oriental, particular yung 6 na munisipyo ng probinsya ng Davao Oriental ang tinamaan ng bagyo. Kaninang umaga, mga alas 2 ng umaga. Ito yung municipality ng Boston, Katiil, Baganga, Manay, Caraga, Tarragona at Mati. Opo. Sa ngayon, ang daan patungong Baganga, Katiil, and Boston ay hindi madaanan. Walang ilaw, halos walang ilaw yung nasabing mga munisipyo. Dahil nangatumba ang mga poste ng ilaw. Opo. So, doon po naman sa evacuation area, sa designated evacuation area ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, meron pong, sa Manay po ay may 157 families na nasa evacuation area. Sa Baganga po ay may 160 families. Sa Katiil po ay may 1,030 residents na nasa evacuation area. At sa Tarragona po ay may 7 families na nasa evacuation area. Ang latest po na report galing sa munisipyo ng Manay, may 2 tao po na nabagsakan ng kahoy at ginagamot na po sa ospital. Okay. At stable naman po yung kondisyon nitong 2 tao na ito na nabagsakan po ng ano, sir? Ng kahoy. Ng kahoy. Dahil sa lakas po ng hangin. Opo. So, ulitin lang po natin, Superintendent, 6 municipalities po dyan sa Davao Oriental, wala pong ilaw sa ngayon. Wala pong kuryente. Ilaw, wala pong communication. At wala rin communication. Po kaming makakuha ng contact sa mga police stations. Pero may baha po ba, Superintendent? Wala naman baha. Ang malakas po ay hangin na may dalang ulan. Yan po ang sitwasyon dito. Malakas ang hangin, oo. Pero nakahanda naman sana yung mga bahay dyan na, syempre, baka mamaya lipa rin yung mga bubungan nila. Naghanda naman po yung mga tao. Opo, nakahanda na po. Pero sa makikita po natin na dun sa daan patungong munisipyo nga ng Baganga, Katiil at Tarragona, makikita po natin yung extended damage. May mga bahay po na maliliit nangyari sa kahoy na natumba na. Natumba na. Tapos maraming poste ng kuryente na nagtumbahan na rin po. Opo. Okay. Kumusta naman yung evacuation centers? May generator ba doon para may kuryente naman yung mga tao? Or wala rin? Meron pong initially nandun po yung ating mga taga-disaster management na tumugon pa nung bago pa naglandfall itong bagyo. May mga paghahanda pong ginawa. Pagdating naman po sa supplies ng mga tao dyan, pagkain, tubig, okay naman po kayo dyan, sir? Okay naman po, ma'am, kasi yung mga respective local government units, may mga inihanda po na pagkain, tubig, at mga baterya. So sa puntong ito po, malakas pa rin ang ulan at malakas pa rin ang hangin dyan sa Davao Oriental? Opo, may malakas pa pong ulan at hangin. Maraming salamat po, Superintendent Romel Mitra, Officer in Charge ng Police Provincial Office ng Davao Oriental.